Bukod tangi lamang yung magde-declare na ako gusto kong lumaban sa pagka-presidente. Bukod tangi lang yan, no? At sa tingin ko, alam rin ni Vice President Duterte kung ano yung base niya. Kaya matapang ang loob niya na mag-declare ng maaga. So makikita natin, ang sabi kasi ng iba, wala daw impact yung pag-declare niya ng maaga. Kasi ang dami naman pumirma rin. Alam po nyo, tingnan natin ang mga susunod na araw kung paano yung mga pumirma ay isa-isang pumupunta sa mga komunidad nila para sabihin na nagkaroon kami ng problema, pinilit lamang kami, etc. etc. Maraming dahilan. At nakikita natin yung partisan politics does not really serve our nation. If ever po na either hindi siya ma-impeach sa Senado or baka mauna yung desisyon ng Korte Suprema na maglabas ng desisyon favorable dito kay Vice President Sara Duterte. Finish na ba ang 2028 elections? Well, kung maglabas ang saliga ang Korte Suprema or madesisyonan at acquitted siya, um, ako sa aking pananaw at makita natin kung paano siya apihin at durugin itong administrasyon na ito, sa tingin ko tapos na. Kaya walang naghahayag ng interes eh. Kasi napaka-fluid at inihintay paano ba itong impeachment. Kung maghayag kunyari ang mga tulfo ngayon na hindi nila ginawa at sinabing hindi nga sila interes, no? Hindi nila interes. Sa tingin mo makakabangon ka kung maghayag ka ng maaga? Lalo na kung lalo na kung ma-acquit si BP o magruling ang Supreme Court. Kaya bukod tangi lamang yung magde-declare na ako gusto kong lumaban sa pagka-presidente. Bukod tangi lang yan, no? At sa tingin ko, alam rin ni Vice President Duterte kung ano yung base niya. Kaya matapang ang loob niya na mag-declare ng maaga. So makikita natin, ang sabi kasi ng iba, wala daw impact yung pag-declare niya ng maaga. Kasi ang dami naman pumirma rin. Alam po nyo, tingnan natin ang mga susunod na araw kung paano yung mga pumirma ay isa-isang pumupunta sa mga komunidad nila para sabihin na nagkaroon kami ng problema, pinilit lamang kami, etc. etc. Maraming dahilan. At nakikita natin yung partisan politics does not really serve our nation. Opo. Huling paksa na lang po at katanungan na Prof, may isang international NGO nagpasaklolo or nagpatulong sa United Nations at isinumbong na wini-weaponize itong ICC yon ng gobyerno ng Pilipinas, yung pamumulitika lang para ka dito sa yung detalye doon na malinaw na pinupolitika nga meron pang issue din doon sa kalusugan ng dating pangulo na napatunayan ngayon na meron niyang problema sa kanyang kalusugan na yun yung dahilan dito sa kanyang, 'di ba, yung unang interim release na hiling tapos hindi sinang-ayunan. Makakatulong po ba ito? Anong nakikita niyo po? Dagdag na natin yung nag-usap daw ang US at China against dito din sa ICC po, Prof. Well, siguro yung huling tanong mo, ang US, China at Russia ay talaga namang against sa ICC. So, hindi katakataka yung kanilang pag-uusap. Pero kung titingnan mo, sino ba doon yung bukod tangi na naging icon, no, sa ICC? Yan ay si Presidente Duterte. Ako'y nagpapasalamat doon sa Hapon na nagsalita. Nabasa ko yung pleading, yung petition na pinorward sa UN Human Rights Commission. Usaping human rights ang dahilan kung bakit si PRRD isinadlak sa ICC. Usapin ring human rights ng dating Pangulo kung bakit yan ay nasa UNHRC. No?
makita natin sa testimonya nung Brave 18 na meron sila dong parte na binigyan ng pera ang mga taga-ICC through Senator Trillanes, no? Nakikita naman natin si Senator Trillanes, ilang picture na lumalabas na animoy siya'y staff, empleyado o kung ano man, consultant ng ICC, parati siyang nandun. Ang nakakalungkot lamang diyan, doon sa una mong tanong, nung nakita ko yung panunulat ni dating Presidente Duterte at saka yung report na naka 24/7 tinitingnan ang kanyang kalusugan, sana naman hindi umabot sa punto na maging seryoso yung kalusugan ng ating dating presidente. Hindi niya yon ginusto. Yun ay isang programa ng gobyerno. Mali ang sinasabi ni Secretary Remulla na may EJK program. Wala pong ganung programa. Meron po tayong anti-illegal drugs campaign. Nakita ng taong bayan at nakita ng buong bansa, ng global, kung ano yung ginawa niya. Marami nagsasabi matapang si Presidente Duterte para gawin yon, pero paulit-ulit niyang sinasabi ginagawa niya yung para sa bansa niya, no? So itong bagong pag-elevate ng reklamo ng isang Hapon sa UNHRC, ako'y natutuwa dahil nabubuksan unti-unti ano ba ang ginawa nitong administrasyon na ito, kung paano ginawang sakdal ang dating Pangulo at kung paano siya kinidnap at itinapon sa ICC. Sana mabuksan rin doon yung aspeto na may pondo ba ng bayan na ginamit para si Presidente ay mapunta sa ICC. Maraming katanungan at maraming haka-haka, pero hanggat hindi natin ito ituloy ang investigasyon, hindi natin malalaman anong uri ng pagkatao meron si Mr. Marcos Jr. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat sa inyo, magandang hapon. Maraming salamat si Professor Malutiquia, atin pong nakasama mga kapartner dito sa ating programang Makialam, Samot-Saring Issue, yung ating napag-usapan. Naghatid sa ating oras 5:16 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa atin ng Goldmine Farm to Market franchise. Kung gusto nyo po ng dekalidad or kung gusto nyo pong magnegosyo ng bigasan, maging rice distributor sa mga wholesaler, mga retailer, consumer, subukan nyo na po ang Goldmine Farm to Market franchise. Nagalok po sila ng dekalidad na bigas direkta mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, subukan nyo po na tumawag sa kanila sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screens. Hindi kayo bisitahin ang kanilang Facebook page at iba pang mga social media sites. Ito nga po mga kapartner, yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma po ng ICC registry na isinailalim sa cell monitoring itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Dahil sa kanyang edad at mga chronic physical ailments, tinuturing umano siyang high risk kaya't isinailalim sa mas maigpit na pagbabantay. Nagsagawa rin ng ergonomic adjustment sa kanyang selda upang matiyak na mas ligtas at maayos na galaw. Ayon sa ICC Detention Center Medical Officer, nagkaroon ng insidente ng pagkadulas o pagkawala ng balanse si Duterte, ngunit agad siyang natulungan ng detention staff at sumailalim sa medical assessment. Bagamat may hiling ang depensa na makita ang mga video footage ng kanyang pagkawala ng balanse, inuulat ng registry na walang naitalang pagtumba sa loob ng nakalipas na 30 araw po mga kapartner. Makialam! 5:18 ng hapon, ang oras na ito hatid sa atin ng Goldmine Farm to Market franchise. Kung gusto niyo po magnegosyo ng bigasan, paborito yan ng mga Pinoy, hindi yung bigas kanin ha. Oo, mula sa bigas syempre. Subukan niyo na po ang Goldmine Farm to Market franchise. Nag-alok sila ng dekalidad na bigas direkta mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, kontakin po sila sa kanilang official Facebook page o di kayo sa iba pang mga social media sites. Hanapin nyo lang Goldmine Farm to Market franchise at ang mga numero naka-flash sa inyong screen, pwede nyo tawagan o di kayo padalhan ng mensahe.
Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe na po sa ating YouTube at Facebook po mga kapartner. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagsama sa atin dito sa ating programang Makialam.